Kaya mga kapatid sa mananampalatayang Islam, doon sa libingan, ito yung dapat nating pag-andaan. Bilang isang Muslim, bagong Muslim, matagal ng Muslim, o anumang klase ng Muslim, ang paghahandaan natin pag namatay tayo, o yung tatlong katanungan sa libingan. Pag dumating na at nakabalik na ang iyong kaluluwa sa libingan, darating sa'yo, kapag umalis na yung lahat ng nagipaglibing sa'yo, mga kapatid mo, asawa mo, nanay mo, tatay mo, anak mo, pag nawala na dyan sa libingan, pinakahuling yapak na mararamdaman, ay darating na sa'yo yung dalawang anghel, mga kapatid sa Islam. At ang dalawang anghel na ito ay magtatanong sa'yo ng tatlong katanungan. Ang unang katanungan, sasabihin niya o sasabihin nila, Man Rabbuk. Ang pangalawa ay Madinuk. At ang pangatlo ay Man Nabiyuk. Itong tatlong katanungan ang dapat mong paghandaan sa iyong pagharap doon sa libingan, kapatid sa Islam. Ang unang tanong, Man Rabbuk. Sino ang iyong Panginoon? Dapat bawat Muslim, o dapat kapag ikaw ay Muslim, alam mo yung kasagutan. Pangalawa, Madinok, ano ang iyong relihiyon? At ang pangatlo, Man Nabiyok, sino ang iyong propeta? Ang isang Muslim ay madali niyang masasagot ito sapagkat siya ay may pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag tinanong siya, Madinok, Man Rabbok, sino ang iyong Panginoon? Sasabihin niya, Rabbi Allah. Tandaan niyo yung sagot, mga kapatid sa Islam. Sasabihin, Rabbi Allah. Ang Panginoon ko ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, Madinok. Ano ang iyong relihiyon? Ang sagot niya, Diniyal Islam. Ang relihiyon ko ay ang Islam. At ang pangatlo, Man Nabiyok, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sino ang iyong propeta? Ang propeta ko ay si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Uthman bin Affan radiyallahu anhu nabanggit sa isang hadith na kapag si Uthman nakatayo, kaharap niya o nasa harap o nakatayo sa isang libingan, ay umiiyak siya ng higit na pag-iyak hanggang sa nababasa yung kanyang balbas sa sobrang pag-iyak. Dahil naunawan niya kung gaano katindi ang kalagayan sa libingan. Naunawaan ng mga sahaba yan kung gaano katindi yung dilim nito, yung sikip nito, yung hina, kapigatian na mararanasan dito ng alipin kung siya ay pinaparusahan niya ng bina. Napuna ng kanyang mga kasamahan, sabi niya, Ya Uthman, bakit? May tanong kami. Bakit kapag pinapayuhan tayo ng Rasulullah hinggil sa kabilang buhay, hinggil sa paraiso, hinggil sa impyerno, ay hindi ka umiiyak ng ganito. Pero kapag kaharap mo, nandito ka sa libingan, o nababanggit sa iyong libingan, higit kang umiiyak ng sobrang pag-iyak kaysa sa pag-iyak mo kapag nababanggit sa iyo ang Jahannam, ang impyerno sa kabilang buhay. Sabi ni Uthman, bakit hindi? Bakit hindi? Tunay na narinig ko ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, Innal qabr awwal manazil al-akhirah. Tunay na ang libingan, ang buhay sa libingan ay unang yugto sa kabilang buhay. Ito yung patunay na nabanggit ko kanina. Ang qabr ay kabilang sa mga yugto sa akhirah, kabilang sa paniniwala sa akhirah. Sabi ng Rasulullah, narinig ni Uthman, ang buhay, bakit hindi ako umiiyak ng higit na pag-iyak? Ay ang buhay sa libingan ay yung unang yugto sa kabilang buhay na kung saan, sabi ng Rasulullah, sino mang makaligtas sa libingan, ibig sabihin maganda yung kalagayan niya dahil siya ay masigasig na mananampalataya, ay yung nag-aantay sa kanya sa kabilang buhay ay mas magaan o mas malaki pang paraiso ang nag-aantay sa kanya. Subalit, sabi ng Rasulullah, fa'ilam yan, wa'ilam yan juminhu, pag di siya nakaligtas sa libingan, ibig sabihin, kaparusahan, kapigatian, fama ba'dahu asyad minhu, yung susunod doon ay mas matindi. Subhanallah, mas matindi. Ibig sabihin, kung ang tao
pinaparusahan sa libingan, ay mas matinding kaparusahan ang nag-aantay sa kanya sa akhirah. Yan ang dahilan kung bakit ang si Uthman bin Affan ay napapaiyak ng higit na pag-iyak.